pinaikot ko, dumami, naging 20. Hanggang pinaikot ko ulit, dumami, naging 30. Pinaikot ko ulit, dumami, naging 40, 50. So, hello mga sangkay, welcome to my channel. If you are looking for something extra income, well, this is the right time na talagang subaybayan mo ang vlog nito. At hanggang sa dulo ay manood ka po. Unang-una po, total kung nandito po kayo sa bansang Taiwan, i-share ko lang po yung aking experience, no? At kung paano ako kumita ng another extra income, no? Kaya dito po sa Taiwan, meron po tinatawag ng mga internet cards po. So, yan po ay monthly. Kaya ako, may hawak po ako ngayong mga cards. Ito po yan. So, ito po yan. Ito po, isa sa mga klaseng cards, internet cards po ito. Hindi pa ito nabagalaw, nabubuksan kasi nga ay binebenta ko pa rin ito. Nakalagay po doon, okay internet card for 30 days, so 1 month. So ito ay nagkakahalaga to ng 580. I think, di ako nagkakamali, nalimutan ko na. Tapos, para po magkaroon kayo ng tubo, patungan nyo lamang po ng 50 NT dollar. At ang kalakaran po dito, no, ay para naman po mabilis mabenta. So, gawin mong ang akin ay monthly ang bayaran. So, kunwari ngayon, kinuha siya ng August 5, I mean 6. Ngayon ang bayad niya is September 5. Every payday. So, ang aking naging rules po, sabi ko dati talaga 1 month talaga. Pero sabi ko hindi pwedeng exacto 1 month kasi hindi naman pwedeng kumuha siya ngayon August 20, magbabayad siya ng September 20. Kasi ilang beses ko na yung ginawa. Alam niyo kung bakit? Kapag 1 month to pay, ibig sabihin kinuha niya ngayong 20, September siya magbabayad ng September 20. So ang nangyayari po, wala ng pera yung taong yun. So ibig sabihin, ang tendency doon ay okay lang po ba, next payday na po ako magbayad. So no choice ka, kundi ay sige, okay lang. Ngayon ginawa ko yung rules ko naman. Ang ginawa ko ay every payday dapat bayaran. Kunwari kumuha ka ng August 20, sa September 5 kailangan mong bayaran. Kumuha ka ng September 1, sa September 5 kailangan mong bayaran. Ngayon kung kumuha ka naman ng September 6, ang bayad nun ay October 5. So ganun ang aking strategy. So another thing, hindi po talaga maiiwasan na humingi ng pabor yung kaibigan mo, katrabaho mo, kay Kuya Pat. Pwede po ba next month ko na lang uli bayaran kasi nga nakapos ako. Mayroon talaga scenario gano'n. Yes, walang problema doon. Pero dahil ilang beses na rin po akong nasasabi kong talagang kabaitan ko ay talagang kaya ginawa kong rules, talaga ginawa ko, ang patakaran ko ay pag mayroong ganung senaryo, napapatungan siya ng another 50. For example, ngayon di nakapagbayad ngayon August 5. Sinabi niya pwedeng bayaran ko ng September 5. So kung ang babayaran niya 650, sa September 5 naman po, papatong tayo ng 50. So, magiging 700 na po ang babayaran niya. So, doon pa lang, hindi malulugi, hindi masasayang panahon na pag-aantay mo. At this time, kahit naka-out siya, hindi pa nakukolect, for collection pa siya, tumubo pa rin yun, umikot pa rin siya. Kaya, ito po, unang suggestion ko po, na pwede niyong gawin. Pwede kayong bumili po kayo sa mga store, retail store like R7, EEC, and RJ Mart, mga ganon. Meron po sila mga tingi-tingi doon, pero I don't know kung nagbebenta sila ng bundle, yung maramihan. Pero
pagkakalam ko hindi, tingin-tingin sila kaya ang presyo nun is 580, kulang-kulang na sa 600. Pero ako kasi ay meron akong contact. Kaya pag bumibili po ako maramihan like 10 peraso, kaya 10 ganito, ito ay chongwa naman po. Chongwa. Ito ay 499. Pag 1 month to pay, pag kinuha po ito, ang ano ko ito is 550. So, ngayon, meron po akong contact first. May contact talaga ako na talagang medyo mababa doon sa regular price. Kaya medyo maganda yung kitaan. Kasi, ano po, nga lang, syempre, antayin mo pa talaga yon bago kumita ng isang buwan doon sa payday na mismo kasi babayaran po yun mga sangkay. So ngayon, kung gusto nyo po, kung nandito kayo nga sa Taiwan, kung gusto nyo pong malaman kung saan ako kumukuha ng mga cards, like, ngayon kasi ang hawak ko na lang ngayon ay OK Internet card tsaka yung Chongwa. Yung IF, wala na po kasi nakuha na rin. Yun na nga mga sangkay. Isa to sa mga pwede nyong gawin habang nandito kayo sa Taiwan, lalo pag wala pong nag-load sa company po ninyo. Tandaan nyo po lagi, no, para hindi po kayo malulugi, isulat nyo po at hindi nyo makakalimutan yung kumuha. Isulat nyo po yun lagi sa notebook yung mga kumukuha at or either sa phone nyo, sa cellphone nyo, sa notepad nyo. Isulat nyo kasi pag marami na po kayong customer, marami na pong kumukuha, makakalimutan niyo ng kumuha. Kaya talagang kailangan isulat niyo para hindi niyo makalimutan yun. At tingnan niyo ang maging result nun. Kasi ako, nag-start ako, di ba sabi ko, 2016, 17 ba yun? Nag-start ako ng 10,000 NT dollar. Ilang peraso lang yun, ilang perasong cards lang yun. Hanggang sa pinaikot ko, dumami, naging 20. Wow! Hanggang pinaikot ko ulit, dumami, naging 30. Pinaikot ko ulit, dumami, naging 40, 50. Wow! So, ang huling ano ko na 50. Pero hindi ko na siya na-monitor ulit dahil nagbabawas na ako baga gumagamit na ako ng expense doon. Baga, sige, babawas na ako. Hanggang sa bumalik na ng 20, gano'n. 20 na lang kasi nabawasan na po yun. Siyempre, ginagamit po natin our personal expenses. So, gano'n. Isa to sa mga pwedeng makatulong sa inyo, another extra income. Kung gusto niyo po na makuha yung kung saan ako kumukuha ng mga cards na mas mababa pa doon sa mga stores, sa mga R7, RJ, mag-comment lamang po kayo, mag-PM lamang po kayo sa aking channel o sa aking Facebook account. No, kilala niyo po ako. I'm Kuya Pat. So, again, salamat po sa inyong panonood. Nawa ay makatulong po. Extra income na pwede nyo gawin ay yung bumili kayo ng mga cards. Pero syempre, ang start capital siguro ay mas maganda 20k yung capital nyo, yung magiging start ninyo capital. Kasi yung 10,000 kasi kukunti lang yun. Kung ilan silang kukuha, wala ka na ulit. Sayang naman. So gawin mo ng 20k tapos i-monitor mo na lang kung kikita talaga siya. So yun, pero I swear, talagang kikita ka doon. At ang gawin mo lang, huwag mo nang munang kuhanin yung kita mo. Idagdag mo doon sa capital mo. Paikutin mo. Marirealize mo, makikita mo na wow, lumaki pala. So yun lang, kung ikaw marami ka pang time dito sa Taiwan, marami ka pang taon, gawin mo na ito habang mayroon pang panahon. Pero sa ibang lugar, hindi ko alam. Kaya find your pwede niyong hanapin dyan sa inyong lugar. Dito sa Taiwan, ito lang po ang pwede kong i-recommend. Gawin po ninyo, bili kayo ng mga cards, tapos ibenta niyo sa katrabaho, kakilala niyo po, at patungan niyo lang po ng 50. At sabihin niyo, ang bayad ay every payday. Ngayon, if they fail to pay you, another $50 for next payday. So yun ang maging rules po ninyo.
Again, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Sangkay. Maraming salamat. Lagi pong tandaan, Jesus loves you. Saan man po kayo naroon, mag-iingat po palagi. Maraming salamat. God bless you.